Magandang araw po sa ating lahat, ating mga taga-subaybay sa iba't ibang dako ng Pilipinas na sumusunod sa ministry natin sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas kung saan tayo nag-iikot at nagbibigay ng mga talks at nanawagan sa ating mga kapatid na mga hindi katoliko, lalo na yung mga katoliko na napunta sa ibang mga sikta. We are inviting them, we are appealing to them to return to the Mother Church in these uncertainties, time of uncertainties where people are claiming that the church they founded is the true church founded by Christ. And because of that, the very safe thing to do is instead of listening to their argument, let us hold on to the truth and remain in the Catholic Church. Kaya ngayon ating panauhin si Brother Ariel Dong Dusong, Brother Ariel Ban Dusong dito sa Brooks Point, Palawan. Brother Ariel, isa rin siyang born again for 12 years, Brother Ariel. And then ngayon, isa rin siyang guro dito sa National High School ng Brooks Point. And then naglilingkod na sa parokya natin dito sa Our Lady of Lourdes, no? Bilang education coordinator according to Father Dinis. So Christian formation. for 12 years of your being in the born again Christian, Brother Ariel, maganda naman, di ba? Kasi ako isa rin akong pastor ng born again, di ba? And ang ating samahan isang maganda, nagtulong-tulungan tayo, we help each other, we encourage each other to remain in the faith. Ang kaso lang, alam natin na ang ating mga simbahan na kinabibilangan ay tatag sa isang pastor. Totoo yun na Word of God at very wonderful, no? Bilang isang born again, bilang isang pastor. Ngunit, ito po ay normal na magtatanong tayo, Brother Ariel, di ba? Tulad sa akin bilang pastor na, Lord, ito ba talaga ang simbang itinatag mo? Kaya dumating ako sa punto na hinahanap ko ito, nag-aral ako sa history, at nakita ko na the Catholic Church is the only church that has a historical validity from our time to the time of Jesus. All denomination is wonderful, no? They have their own good founder na preaching the gospel, but the truth is they are the founder of their own churches. So ngayon, Brother Irald, with our viewers, gusto namin malaman kung ano ba yung mga dahilan na sa iyo nag-akay, no? Nagpabigat sa iyong puso na desisyonan mo na magbalik ka sa simbahang Katoliko. Gusto lang kaming malaman namin sa iyo para rin aming mapagnilayan. Brother Irald, anuhin mo na, kumusta mo muna ang ating mga viewers. Ay, magandang araw po sa inyong lahat mula dito sa Brooks Point, Palawan. Maligayang pagbati sa ngayong Kapaskuhan. Yan, ako pala si Brother Ariel at kinagagala ko, it's a very blessing na nakamit ko si Brother Noe sa pambihirang pagkakataon na to. So, yung aking conversion ay nag-start nitong nag-asawa na kami ng wife ko kasi may wife is a Catholic. So, doon kami kinasal sa Catholic. Pero at the back of my mind, sabi ko, madali lang i-convert tong misis ko kasi Catholic ito eh. Walang nalaman. Oo, walang nalalaman ito sa mga Word of God. So, nagsama kami. Pag nagsisimba, hindi kami magkasama pag Sunday. So, hiwalay kami o kung minsan dahil sa Puerto yung church namin, ang nangyayari doon, brother, ay hinatid ko lang siya sa simbahan. Di punta ka ng Puerto? Hindi po, dito lang. Sa bahay lang ako, pray lang ako. Tapos, kasi hindi naman ako makapunta sa ibang church kasi nga, siyempre pipiliin mo kung anong simbahan yung papasukan mo. Mamaya makapasok ka sa Prosperity Gospel o makapasok ka sa... Depende kasi po yun, di ba, sa pastor kung ano yung doctrine na kanilang ipupostro sa kanilang church. So, medyo maingat pa ako sa part na yon. Tapos, itong huli na every Sunday, gano'n na lang yung ano namin, medyo mabigat sa amin kasi pamilya kami. Pero gabi-gabi ko talaga pinagpipray sa Lord na mula nung mag-asawa kami na dalahin kami sa simbahan niya, yung simbahan na nandoon siya, nandoon yung presence niya, mag-grow kami as a family na magkasama kami sa ministry. So, yun po talaga yung pinagpipray ko every other night, every night. Iniiyak ko talaga sa Panginoon niya, nabigyan kami, dalahin niya, i-lead niya kami sa church na yon. So, which is, nung
isang gabi, nag-usap rin kami ng wife ko na sabi niya, magsimba ka na lang sa amin sa Catholic. Sabi ko, so tinapat ko po siya na hindi ako mag-grow sa Catholic Church. Tsaka, bakit may Mary pa na, bakit hindi na lang tayo mag-direct sa Lord? Jesus. Opo. At bakit dadaan pa dyan sa masa? Siyempre, yung usual lang po ba na, Oh. na ayaw natin sa Catholic Oh. Church, yung usual na, kumbaga, against tayo doon sa mga teachings na yon na sabi natin hindi biblical. Yun din yung mga questions ko. Siyempre, same lang din po yun. At hindi natin alam, Brother Gerald, na ang totoo parang Maria, ang totoo parang Jesus, yung mayroong Mama Mary. Opo, yun nga po. Di ba? So, Kasi, pero nanindigan tayo, tulad sa akin bilang pastor no, na dapat ang totoong Jesus walang Mama Mary. yun nga po. Jesus alone, di ba? Opo, Jesus alone lang. Then, ano pang mga susunod nangyayari? Yun po, yun ang nangyari. So, and then, lumipat kami ng bahay doon sa highway. Kasi dati sa biyanan ko kami nakatira ngayon. Sa likod ng bahay namin, simbahan ng First Prevail Baptist Church. Prayer of Baptist. So, sabi ng wife ko, ayan, di ba, ganyan din ang simbahan nyo. Sabi ko, pwede rin dyan. Sabi niya, magsimba na lang kayo dyan. Kumbaga, meron ng willingness sa kanya na, in the name of unity namin, pagdating sa spirituality. So, syempre, dahil nga po maingat ako, hindi naman ako agad-agad nag-decide. At the back of my mind, ganun pa rin yung prayer ko. Mas habang pinipressure niya ako na magsabi ka na kung saang simbahan tayo para magsama-sama na tayo, the more yung pressure na nagpipray ako kay Lord na bigyan niya kami ng true church, yung church na kung saan nandoon siya na mag-grow kami. Then, I started to think na bakit hindi ko unang aralin yung simbahan niya? Doon nagkaroon ako ng soft part na Bakit willingness. hindi mo aralin ang Katoliko? Ang Katoliko. Opo, ang mga turo ng Katoliko. Then, okay. along po doon na nag-scan ako, kasi pandemic po yun eh. Yun, sabi, pandemic na, baka may mangyari sa atin, hindi pa tayo magkasama. Hindi pa tayo magkasama sa simbahan na mag-worship sa Panginoon. So, yun po. Na-scan ko yung video ng pari na dati rin siyang pastor ng 6 years, hindi ko na nakuha yung pangalan niya. Tapos na-intriga na po ako na, kasi before may narinig na ako mga pastor na Katolik, sabi ko, bakit naman ganun ang nangyari? Alam naman nila ang katotohanan ng Bible, alam naman nila na baptize sila ng Holy Spirit, tapos mag-turn ano pa sila. So, doon po ako na-intriga hanggang nag-hanap po ako. Then hanggang nakita ko yung mga video nyo nung gabi na yun. And then yun na, tuloy-tuloy na po. Siyempre yung lahat ng mga tanong ko, hanging yun. Yung sa yung mga doctrines ng Catholic Church, yung mga sa Ribulto, sa Mama Mary, sa mga santo, sa mga patay. Ayan po, hanging yun. So, every now and then, naghanap ako ng kasagutan para doon. To reconcile doon sa pero yung pinaka talaga sa akin na doctrine na nagdala sa akin dito pabalik sa Mother Church, yung sa Mateo 16:18 na isa lang ang church na binigyan ng authority ni Jesus Christ. At historically, syempre ako history major ako. Alam ko na yung Catholic Church. Kasi nag-aral ka sa education history major yung pinag-aralan mo. Kaya nakatulong yun na leading you to the Catholic Church. Opo. At isa rin yun kasi dati yung pagiging history major ko yung naging dahilan na bakit tuluyan akong kumbaga mawalan ng gana sa Catholic Church dahil may mga Inquisition, may mga crusades. Pero sa ngayon, na-realize ko na hindi pala yun ang basihan para mawala yung pagiging true church ng Catholic Church. Kasi nabanggit mo yung Inquisition, Brother Ira. Kung doon tayo tumitingin sa negative side, very negative talaga. But yung ginagawa sa Catholic Church, together with the civil authorities, need nila yon sa kanilang panahon kasi mayroon silang mayroong empire na nag-treat sa Christianity, ang Ottoman Empire. So, the Ottoman Empire na lumakas siya, tumibay siya sa 12th century hanggat sa 20th century. So, treat siya sa Christian countries, di ba? So, of course, yung Ottoman Empire, iinatakin nila ang Constantinople na agaw nila.
inatake nila ang mga karatig na mga siyudad, naagaw nila. Ngayon, sino namang mga Christian na mga leaders sa mga bansa na hindi matatakot? Opo. Kaya sino yung matiktikan nila na espiya, Muslim, linagay nila sa trial sa civil authorities. Opo. Of course, ang nag-ignite sa kanila ang simbahan kasi takot naman ang simbahan na what happened to Constantinople na ngayon nagiging Islamic city, mangyari rin sa Italy, sa mga European countries. So, yung Inquisition, in my, yung tiningnan ko ang both side ba, positive and negative aspect, need nila sa kanilang panahon. Opo. Ilagay natin ngayon, sila ang born again or Iglesia ni Cristo during the time. Hindi ka ba gagamit ng lakas na moving forward na ang Ottoman Empire para sakupin ang iba't ibang Christian state? Hindi lang sila ang nag-exist na simbahan during the time, the Catholic Church. So, yung tumingin ako kasi sa pastor pa ako, puro ako inquisition na kriminal, mamamatay tao ang Katoliko. But hindi nila kasi inatake ni Sultan Saladin ang Jerusalem sa 1100 in the year 1187. Natalo ni Sultan Saladin din doon sa malapit sa Tiberias. Mayroong tinatawag doon na the greatest slaughter of the Christian forces. Kasi yung nagposition si Sultan Saladin sa city of Tiberias overlooking the Lake of Galilee, the Christian forces decided na sila ang atake. Mali yun eh. Dapat hintay sila sa Jerusalem para atake ang mga Ottoman, nakabantay sila, nakaposisyon sila. So it was a wrong move by the Christian leaders na the forces of Sultan Saladin in the year 1187 nakaposisyon sa city of Tiberias, the city of King Herod, na sila ang nag-atake, iniwanan nila ang siyudad, inatake nila. Ngayon, ayon sa record, wala silang mga tubig, uhaw sila, wala silang pagkain. So pagdating nila doon, exhausted sila. Kasi naglakad pa sila at saka sinalubong sila sa napakaraming mga puwersa ni Sultan Saladin. Natalo sila during the time the Muslim brothers take over Jerusalem. And another attack in Constantinople in the year 1571 na natalo ang Constantinople, 1471 na natalo ang Constantinople, nagiging Islamic country. So during the time, ang king and queen sa Espanya, gumawa rin sila ng mga hakbang na para hindi sila masakop sa Ottoman Empire. So nakikipagdigma sila dahil mga Katoliko sila. Of course naman yung tao, pagbasbasan yon, matitibay ang kanilang ma-ignite sila na makipag-away. Kung lalabas ang pari, basbasan ang mga kasundaluhan, di ba? Kasi kalaban niya is the Ottoman Empire. So kaya the Inquisition is needed in their own time. Not needed in our time because we are now highly civilized. We are all religious in our time is regulated by the civil authorities. But during the time, the religions becomes the inspiration of the people. So kaya yung binanggit mo na Inquisition, nagkamali tayo. Kasi ang tiningnan natin, yun lang pagkamamamatay tao sa Katoliko. Hindi natin tiningnan na kung hindi sila papatay, sila ang papatayin. Yes po. Yun nga yun. brother. Yun. So kaya yun sa ating mga viewers. So ano pa yung mga iba mong mga karanasan na mga dahilan na nagtulak sa iyo pabalik? Yun nga, yung authority na yon ng church. Yun talaga kasi 'di ba sa atin meron tayong binding in losing. I bind you in Jesus name. Meron tayong ganon. Yun pala ay sa Catholic Church pala binigay yun. At hindi sa kahit kaninong church lang. So, yun ang isa sa naging dahilan talaga na kumapit ako sa Catholic Church. Kahit hindi pa nasagot yung ibang tanong ko. Na still searching pa ako dati sa mga answers sa ibang Yun. So, pangalawa po, matagal ko nang pinag-isipan na kung ang church ay body of Christ at si Christ ang body, ang head of the church, alin doon sa libo-libong mga churches ang tunay na katawan niya? Kasi simple analogy lang. Kasi ibig sabihin, libo-libo rin ang katawan niya. Opo, libo-libo rin ang katawan niya. So, there could only be one body na bearing His name, bringing His teachings, and historically, yun nga na-discover ko at nagbasa rin ako, nanood din ako ng videos na it's only the Catholic Church na
Nawala ng Napakaganda, iba. no? Tapos, yung isa pang reason, yung, kasi tayo, Bible alone tayo eh. Yung sola escritura, pag wala sa Bible, hindi tayo maniwala. Pero, doon nga kasi sa Timothy 3:15, the pillar of and foundation of truth So, is yung the sabi, church. sabi niyo po na, if as should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and the foundation of truth. Yan nga po. Diba? So kaya the church, by his magisterial authority, will determine what is correct, what is wrong. Opo. Kaya ang kagandahan dito sa Simbahang Katoliko sa ating mga viewers, mayroon tayong bishop na dito sa prelature ng Puerto Princesa, kahit na master of biblical studies ka, nandiyan ka, Recoletos ka, nandiyan ka sa San Carlos University, master ka sa mga biblical languages, maghintay ka sa desisyon sa nakaupo sa bishop. No? Opo. So because, like for example, ako, mayroon akong 5 doctorate. Ikaw, isa lang doctorate mo, ikaw ang bishop. Makikinig pa rin ako sa iyo. Maybe ang gawin ko, I will convince you, but I cannot tell you what to do because of my 5 doctorate that I have. Oh, kaya yan ang kagandahan sa May simbahan, magisterial. mayroong magisterial authority. I-explain mo sa tao na nakaupo sa authority, maybe the bishop who is seated in the authority will discern if it is correct or not. Or he will ask some expert to study the issues. And he will consult some expert in the biblical studies. Hindi tulad sa gano'n na kay Padre Soriano na tanong-sagot. Sa Katoliko, hindi. Parang lagyan muna ng pagninilay, pag-aaral bago siya So, yun ang nakaganda sa ating simbahan na sabi ng Catechism number 85 na the authentic interpretation of the Word of God, whether in its written form or in the form of tradition, has been entrusted to the living teaching office of the Church alone. Its authority in this matter is taken from the Lord Jesus Christ, no? And which means that the authentic interpretation belongs to the bishop in communion with the Pope, successor of St. Peter. So mayroon tayong magisterium authority. Yan na po. Hindi lang tayo basta-basta na kung ano nabasa niya sa Biblia, yun na Yan na kagad. po. So, meron palang isang church na makapag-interpret ng Bible na tama, na binigyan ng authority ni Jesus Christ to give the proper interpretation. At binding yon. At kung ano man yung interpretation ng church, yun, that will stand as truth. And we should accept it as truth. So, yun po, gaya ng halimbawa doon sa prayers, no? Sa mga, yun yung isa sa nakita ko na the Bible cannot stand on its own authority without the right interpretation with the magisterium. Yes. Kasi malagay natin sa ating bansa, we have the 3 branches of government, the judiciary, the executive, and the legislative. So ang Congress and Senate gagawa ng batas, ang judiciary mag-interpret sa batas, ang presidente magpatupad sa batas. So at the same manner, according to the Catechism, according to number 883, no? Number 83, na it is simple wise that the foundation of the Catholic teaching and practice is based on the tradition and the magisterium and the Holy Scripture. So these 3 must go together. So tripod siya. Para sa gilong-agan dito nato, no, na yung magsaing tayo sa mga bundok na tripod, ilagay natin ang saingan, ang kaldero. So hindi siya mahulog kasi tripod. Ang sa akin is sa atin noon sa bunaging patay is Bible alone. Kinabasa ko yun, tumawa ako iral sa ating mga viewers kasi yung panindigan ko na Bible alone, nabasa ko yung Genesis chapter 2 verse 18 na sabi ng Panginoon, it's not good to be alone. Ang sabi na to Bible alone, pero sabi ng Panginoon, it's not good to be alone. And Ecclesiastes chapter 4 verse 8 and 9, sabi naman ng Panginoon na it's not good to be alone. It's good to have a partner who goes together, no? So, at the same manner, we have the Bible, we have the written word of God, and we have also the magisterium that will give an authentic interpretation of the written word of God, which is
whether in its written form or in the form of tradition. Opo. Tradition. Kaya maganda yung ginawa mo, Brother Gerald. So, praise the Lord na nandito ka na. So, ano naman ngayon ang ministry mo dito ngayon na ginagawa mo sa parokya? Ayan, sa ngayon kasi ako yung chairman sa Christian Formation. At ang ginagawa po namin dito ay meron kami mga Bible studies yung nakaraan. Nagkaroon kami ng 8 series yung sa Bugsayan. May series 6. Tapos tuloy-tuloy lang yung ministry, Bible study. And then prayer meetings doon sa mga kasama sa parokya. At meron din akong mga videos sa online. Wow, Nagla-live din ako sa FB. Pero hindi ko pa na-repair kasi yung aking YouTube. Di bali na praying for that pa po. Can you invite them to view your vlog? Ngayon po, itatag ko lang yung, i-comment ko lang dito sa video na ito yung aking Facebook para po ma-visit nyo rin kahit pa paano. Sometime. So, salamat, Brother Gerald. So, sa atin dito, anong mga panawagan mo sa ating mga kapatid na Katoliko? Nakikinig mo yun. Ayan, sa mga kapatid kong Katoliko, lalo na po sa mga nanghihina sa pananampalataya at maraming mga tanong sa Catholic Church na hinahanap natin yung sagot sa ibang sekta. So dapat ang sagot na hahanapin natin ay dito sa ating church, no? Punta tayo sa ating simbahan, sa ating pari, sa mga katekista, at syempre kayong mga manood kayo dito sa mga videos ni Brother Noydora dahil isa rin to sa dahilan, no, ng aking conversion, ng aking full na pag-surrender, no, sa teachings of the church, lalo na doon sa kay Mama Mary, no? So please i-follow lang natin, no, yung mga video ni Brother Noydora, and then huwag natin hanapin sa ibang sekta yung mga sagot sa ating mga tanong kung hindi dito mismo sa church natin. Kung meron man tayong narinig sa iba, tapos wag natin tanggapin na totoo yun. Kasi meron tayong authority, na meron tayong magisterium na magpapaliwanag ng ating mga tanong, no, sagot sa ating mga tanong. Ano naman masabi mo sa ating mga viewers ngayon, mga pastor, na mga kapatid natin hindi Katoliko na nag-follow din sa akin sa mga oras na ito? Ayan, so kumusta po kayo? So ang masasabi ko lang po sa inyo ay aralin niyo po. I dare you to study honestly the doctrine of the Catholic Church and the Bible. Because if you do honestly, if you do it sincerely, honestly to yourself, you can learn and you will be convinced that the Catholic Church is the true church established by Jesus Christ. Marami na pong mga scholars and mga magagaling din sa Bible, no? Mga Protestant leaders din na nag-try, nag-dare, and they honestly studied the doctrine of Catholic Church. And what happened at the end is they converted to the Catholic Church because they are honest and they are humble with the truth na nakita nila, no? So yun lang po aking message sa inyo. We do not fight with you. We share this in love. Amen. In love. And after all, Brother Gerald, we never condemn the non-Catholic, diba? Yes po. We do not condemn. Yes, we even pray for their salvation. Yes. We ask the Lord na abutin sila sa kanyang kaligtasan. Kahit na nandyan sila sa labas sa simbahang Katolika, we ask the Lord for their salvation. Because it is not the attitude of the Mother Church to condemn. Yes po. The attitude of the Mother Church is to welcome those who are outside and invite them to enter into the full communion of the historical and apostolic church, the church whose history is from the days of old. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig at pagsama sa amin. Ako naman ay sa pagkatapos sa ating video na ito, sa ating live with Brother Gerald, uuwi ako sa Puerto Princesa from Brooks Point, and then maghintay ako sa aking flight pabalik sa Cebu City. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Tulungan mo kami, Panginoon, na magiging tunay kaming lingkod na nanindigan sa katwiran at sa katotohanan. Yes. We're praying for the unity of all Christians, not by argument,
but by the movement of the Holy Spirit. As you have said, loving Father, in John chapter 10 verse 16, you have said through your Son Jesus Christ, that I have other sheep that are not in this fold. I must lead them also, and they will hear my voice, and there will be one flock in one shepherd. We are responding to your desire, Lord Jesus, that someday, by your power and by your divine providence, there will be one flock and one shepherd. It is beyond our capacity and our wisdom, but we believe that nothing shall be impossible with you. This we ask in the mighty name of Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat and Merry Christmas and Happy New Year.